Praise the Lord. Papuring malakas sa ating buhay. Woo! Kay Yahweh El Shaddai. Oh, hallelujah. Hallelujah. We praise you. We glorify your name, O God. Let us invite the Holy Spirit. Welcome, Holy Spirit. Itaas po natin ang ating mga kamay. Tanda ng tayo patuloy niyang bibigyan ng pagpapala. Tanda ng ating pagpapatawad. Tanda na paghihiling natin ang pangangailangan natin sa Kanya. Oh, hallelujah. Fill this place, O God. Come, Holy Spirit. Oh, hallelujah. Hallelujah. Praise God. Praise you, Jesus. Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, fill this place, O God. Oh, hallelujah. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, follow me now. Yes, Lord. We need your anointing. I need your anointing. Come in your power. I love you, Holy Spirit. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Once again, I'm reaching for your heart. Your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you, Lord. I worship you in spirit and in truth. Come, Holy Spirit. Praise God. Come, Holy Spirit, follow me now. Yes, Lord, I need your anointing. I need your anointing. Come in your power. I love you, Holy Spirit. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, God. For your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Once again, I'm reaching for your heart, God. Worship you. In spirit and in truth. Yes, God, I worship you. I worship you in spirit and in truth. Hallelujah. Holy Spirit, fill this place, hallelujah. Move your Holy Spirit. Hallelujah. Rain down, Holy Spirit. Rain down, Holy Spirit. Fill this Praise God. place, Hallelujah. God. Oh, Amen. hallelujah. Oh, hallelujah. Praise God. Holy Hallelujah. Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you for your presence, oh God. Yes, Oh, oh Lord. hallelujah. Yes, oh God. Praise God. Hallelujah. Praise you, Lord. Oh, hallelujah. Papuring muli, malakas kay Yahweh El Shaddai! Hallelujah! Praise God. Napakasarap magpuri sa ating Panginoon. Lalo na patuloy siyang kasama tayo. Patuloy siyang sumasama sa atin. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to Christ Jesus. Kaya naman, patuloy tayo iindak, lulundag, aawit,
Ito ay papuri sa Kanya dahil sa kaluwalhatian na patuloy na mga biyayang pinagpapala sa atin. Oh, hallelujah. Praise God. Oh, hallelujah. Woo! Sino po ba? Sino po ba? You are decided to follow Jesus? Amen. Hallelujah. I have decided to follow Jesus. I have I have decided. decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Beside me, across before me. The world beside me, across before me. The world behind The me. world behind me, across before me. No turning back. No turning back. I have decided. I I decided. have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Come on, I decided To follow Jesus. No turning back. Turning back. No turning back. The world behind me. Woo! Hallelujah, praise God. Woo! Hallelujah. One way, Jesus. Kaya naman, I may lay down at your feet. Come on, come on, come on, come on, come on. Come on, oh God. Oh, hallelujah, praise God. I may lay down my feet. Praise God. Down at your feet. Yes, Lord. Because you're only one. I turn to you. To you and You were always there. Yes, God, I'm in trouble. trouble times Since you I see, I put you first, that's all I need. Come on, I'm humble. humble all I am. All To to you. you. One with Jesus. One way, Jesus. You're the only one that I could One with Jesus. One way, Jesus. You're the only one that I could live for. You are always, always there. Hallelujah. Praise God. Amen. Every how and everywhere. Always, always there. Every how and everywhere. Grace abounds to give me within me. Yes, Lord, you will never ever change. You will never, ever change. Yesterday, you're the same. Yesterday, today, the same. Forever till Forever forever. till forever is the way. Come on, one with Jesus. One way, Jesus. You're the only one that I could Come on, one with Jesus. One way, Jesus. You're the only one that I could One with Jesus. One way, Jesus. You're the only one that I Come on, one with Jesus. One way, Jesus. You're the only one that I could be. Oh, are you the way, the truth, and the life? truth and the life to live by faith and at my side for you. You're living for it. Believing all for you. Come on, you are the way, the truth, and the life. You are the way, the truth, and the life to live by faith and not by sight for you. Believing all for you. Come on, You are the way. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight for you. Believing all for you. one with Jesus. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight for you. Believing all for you. We say Jesus, Lord. One day, Jesus, you're the only one that I could live for. One with Jesus. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. I said yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Yes, Lord. I said yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. One way. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Praise God, praise the Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, God. Thank you, Jesus. Ang sarap nga magpuri. Ang sarap Yes, nga Lord. magluwalhati. Ang sarap maghandog, lalong-lalo na sa ating Diyos na buhay. Amen! Papuring malakas muli.
sa ating Panginoon. Thank you, God. Thank you, Lord. Dahil sa iyong kabutihan. We are here, mighty to save, God. Everyone needs your compassion, Lord. Oh, hallelujah. Praise you, God. Praise you, Jesus. You are here. Lift up your hands, oh God. Fill this place, oh God. Oh, hallelujah. Praise you. Mightily and boldly, oh Lord. Give us a grace, oh God. We praise you. We praise you. Oh, hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise God. Everyone needs compassion, Yes, Lord. the love that's never failing. Yes, Jesus. Let mercy fall on me. Yes, God. Everyone needs forgiveness, the kindness of the Savior, Hallelujah. the hope of nations. Savior. Amen. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to My save. God is mighty to He is save. mighty to He save. is mighty to save. Forever. Forever, author of salvation. Rose and conquered. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Jesus conquered the grave. So take me as you find me, Lord. Oh, hallelujah. Praise God. Hallelujah. Let us fill this place, oh God. Oh, come on, God. Hallelujah. Fill this place, God. So take me as you find me. All my fears and failures. My life again. Fill my life again. Give me a life Give to my follow. life to follow. Yes, God. Everything I believe in. Surrender. I surrender. My Savior. Hallelujah. Can you move this? Savior, He can move the mountains. My God is mighty to My save. God is mighty to save. He is mighty He to is save. mighty to save. Author of salvation. Author of salvation. The rose and conquered the He grave. rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light. Shine your light and let the whole world see. Singing. For the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. Singing, God. For the For glory the glory of the risen King. Hallelujah. Praise Jesus. Savior, He can move the This mountains. God, mighty God. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, God. Forever, author of salvation. He rose and conquered. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Conquered the Shine your light out. Shine your light out. Let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Shine your light, God. Shine your light and let the whole world see. For the For glory. the glory of the risen Praise God. Praise you, Jesus. You're still God. Hide me now, Lord. God, thank you for your glory. Thank you
Hide me now Yes, God. until your wings Yes, Jesus. over me. Within your mighty hand. Yes, God. When the ocean rises, When the oceans rise and thunders I roll, will soar with you. I will soar with you above the storm. Father, you are King over the Father, flood. you are King over the I flood. will be still. I will be still, You are know God. you are God. Come again. Find rest, find rest, my soul. Find rest, my soul. Yes, God. In Christ alone. In Christ alone. Now His power. Know His power. In quietness, trust. In quietness and trust. When the oceans When rise, the oceans rise
set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Elkamkar Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Hallelujah. We glorify your name, Lord Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah. Oh, we praise you, Lord. We praise you, Jesus. To the years who made it clear that the time of Christ was near. To the people could not see what Messiah ought to be. Know your words contain the plan. They just could not understand. Your song work was done to the frailty of your Son. El I will praise you till I die. El Oh, hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Yosedai. Praise you, Holy Spirit. Praise you, Jesus. I will praise you till I die. El Shaddai. Oh, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Dakilang Diyos, Yahweh Shaddai, Diyos na makapangyarihan, Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at kailanman. Ang Diyos na patuloy nagmamahal sa bawat isa sa amin at ang Diyos na kailanman ay hindi nagtatangi. Ama, muli sa mga oras po ito, inaayos po namin na kami ay wala magagawa kung kami ay hiwalay sa iyo. Ikaw ang nakakalam ko ano magiging katayuan po namin sa iyo sa darating ng bukas. Kaya sa mga oras po ito, humihingi kami ng kapatawaran sa lahat na aming kakulangan na nagawa po sa iyo at sa aming kapwa. At inaamin po namin na kami ay nagkamali at nagkulang mula po sa isip, sa salita at sa gawa. At kami na nalig Panginoon sa isang salita mo lamang lahat kami ay gagaling sa araw na ito. Dalayan po namin, Ama, maghari ka sa apat na sulok ng bulwagang ito. Maghari ka sa bawat isa sa amin. At ang iyong salita ang siyang nagbibigay sa amin ng lakas. Ang iyong salita ang nagbibigay sa amin ng pag-asa. At ang iyong salita ang siyang magliligtas sa bawat isa sa amin. Kaya mo po, Ama, pagpalayan po ang mabuting balita na ihatid natin sa kanila. At ako'y naniniwala sa mga oras po ito, ang sino man nawawalan ng pag-asa ay bibigyan mo ng pag-asa. At ang pananghihinaan ng loob ay bibigyan mo ng lakas. At higit sa lahat, Amang Yahweh Shaddai, ang itataas po namin mga kahilingan sa iyo, alam po namin sa mga oras po ito, ito'y inyo po nang tinutugunan. Kaya po muli, Amang Yahweh Shaddai, kaming lahat ay nagpapasalamat dahil muli mo kaming kinatagpo sa dakong ito. Kaya muli, Amang Yahweh Shaddai, ibinabalik po namin sa iyo ang papuri, parangal na tanging sa iyo, Ama, at sa iyo, Panginoon Jesus, kasama niyong Banal Espiritu Santo, nabubuhay at naghahari, magpasawalang hanggan.
Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. lakas at pag-asa, naririto sa tuwina, nakahandang tulungan ka. Alleluia, Panginoon siya ang kasama sa hirap man at ginawa. Amen. Malakas at lakpak para sa Diyos sa buhay. Yung palakpak na mga tagumpay. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Ayan. Kung meron po kayong dalang Biblia, naway, hindi niyo nakalimutan ang Biblia niyo. Okay. Basahin po natin to ayon po sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 21, talata 28 hanggang 32. Kita niyo po? At yung walang dalang Biblia, pakilagay niyong kamay sa inyong mga puso, tanda na handa niyong tanggapin ang salita ng Diyos. Matthew chapter 21, verse 28 to 32. Sumayin niyo ang Panginoon. Ano ang palagay ninyo rito? May isang tao na may 2 anak na lalaki. Lumapit siya sa nakatatanda at sinabi, "Anak, lumabas ka at magtrabaho sa basan ngayon." "Ayoko po," tugon niya. Ngunit nagbago ang kanyang isip at siya'y naparoon. Lumapit din ang ama sa ikalawa at gayon din ang kanyang sinabi. "Opo," tugon nito. Ngunit hindi naman naparoon. Sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? "Ang nakatatanda po," sagot nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, ang mga publikano
at masamang babae na uuna pa sa inyong pasakop sa paghahari ng Diyos. Sapagkat naparito sa inyo si Juan at ipinakilala ang matuwid na pamumuhay at hindi niyo siya pinaniwalaan. Ngunit pinaniwalaan siya ng mga publikano at masamang babae. Nakita ninyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisi at naniwala sa Kanya. Mga magulang ko kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Muli po natin palayain natin mga kamay. Mga kamay na pinagpala. Mga kamay na nais tumanggap na biyaya ng Diyos. Yan. Okay. Bago tayo uupo, gagayahin natin yung sa Ambel. Kaya yung mga choir, pwede na pumesto doon. Dahil wala kayong uupuan dyan. Okay. Bago tayo mo po, may gagawin po tayo. Exercise po tayo. Ang susunod po dito ay pagpapalain ni Yahweh. Amen? Okay. Tatalon tayo ng 3. Iikot mo ng 3. Tatalon 3. Tatalbog ng 3. Tsaka sabay upo. At sabay ng praise the Lord. Okay? Anong unang gagawin? Iikot ng 3. Tatalon ng 3. Tatalbog ng 3. At praise the Lord. Ha? Pagtalbog ng 3, sabay upo na yun, ha? Okay, handa na ba? Bibilang ng 3, ha? Sabay-sabay po tayo. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Talon. 1, 2, 3. Talbog. 1, 2, 3. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi na iba, ano yun? Ninibago kayo? Ayun po yung sa ginagawa po ng ating lingkod sa mga manggagawa. At doon po kami natuto. Kami rin, katulad niyo rin noon, wala kaming alam sa mga ganitong bagay. Pero nung kami sumunod, eto na, pinagpalaan tayo ni Yahweh si Day. Amen? Malakas na palakpak para sa Diyos sa buhay. Okay. Handa na kayo makinig, ha? Siguro naman, wala matutulog. Okay. Ang ating pong topic ay may pamagat na the God's will and His way. Ulitin ko po the God's will and His way. Okay, sabi nila, sa tahanan daw, pag marami ang anak, meron daw isa doon ang naliligaw. Yung tinatawag nilang black sheep. Naniniwala kayo doon? Sino po dito yung mga black sheep dati? Wala po yon. Sabi-sabi lang po nila yon. Hindi po totoo yon. Wala pong black sheep. No? Kanta lang yun sa mga pangkantang pambata yun. Yung Baba Black Sheep. Di ba? Pero hindi, kanta lang po yun, pero hindi totoo. Ayan. Okay. Alam niyo po, wala po talaga pong black sheep. Pero po doon sa sinasabi sa Ecclesiastico, kung babasahin niyo po doon, sa verse 15, basahin po natin sa Ecclesiastico, kung ang Biblia niyo po ay Katoliko, makikita niyo po ito. Ibig sabihin, kasi po, may 2 uri ng Biblia. Yung iba po yung isang Biblia, wala po itong Ecclesiastico. Pero pag ang Biblia mo ay Katoliko, makikita mo ito. Ecclesiastico chapter 15, verse 14. Sabi po dito, basahin po natin sa pasimula pa ng lalangin niya ang tao, ginawa niya itong malaya, na pumili ng kanyang ibig. Kung gusto mo, masusunod mo ang utos ng Panginoon. Ikaw ang magpapasya. Magiging tapat ka sa Kanya o hindi. Naglagay siya sa harapan mo ng tubig at ng apoy. Kunin mo ang iyong maibigan. Makakapili ka ng alinman sa dalawa, buhay o kamatayan. Ang iyong mapili ang siyang mong tutunguhan. Dakila ang karunungan at kapangyarihan ng Panginoon. Nakikita niya ang lahat ng bagay. Nalalaman niya ang lahat ng ginagawa ng bawat tao. At kinakalingan niya ang may takot sa kanya. Kailan may wala siyang inutusang magpakasama o pinahintulutang magkasala. Narinig niyo.
sa pasimula pa ng lilang niya ang tao, ito ay malayang makakapili. Ibig sabihin, may free will. Alam niyo yung free will? Di ba? Itong ating mga anak, di ba? Pag tutungtong sila sa college, di ba? May free will sila kung anong gusto lang kurso. Hindi pwedeng ikaw ang masusunod. Ganyan sa ating Panginoon. Hindi niya tayo hahawakan sa leeg. Ikaw ang may gusto niyan. Kung gusto mo matulog sa araw to, malaya kung gawin mo yan. Sa isang kondisyon. Huwag kang maghihilik, ha? Huwag mo istorbin yung katabi mo. Di ba? Malaya ka kung anong gusto mong gawin yun. Dahil ikaw magpapasya. Pero alam niyo ba, ang free will na yan ay para lamang sa makamundong pamaraan. Ayaw ng Diyos rin yan. Kasi tinay po, bakit ko sabi na ayaw ng Diyos? Kung babasahin natin muli yung Ecclesiastico chapter 15 sa verse 11 to 12, huwag mong sisisihin ang Panginoon dahil sa iyong kasalanan. Hindi niya gagawin ang kanyang kinamumunhian. Huwag mong sasabihin iniligaw ka niya. Hindi niya kailangan ang tulong ng mga imbi sa pagsasakatuparan ng kanyang panukala. Ano yung imbi? Alam niyo kung ano yung ibig sabihin ng imbi? Ito yung mga sa English yung betrayer, o mga taksil, o yung mga nanghudas sa kanya. Alam niyo po yung sinasabi niya na pagsasatuparan ng kanyang panukala. Ano naman yung panukala ng Diyos? Ito po yung sinasabing pamamaraan ng ating Panginoon. Amen? Pamamaraan niya. Susundin ang kanyang kalooban, pero kailangan sundin natin rin yung kanyang pamamaraan. Bawat isa sa atin sa mundong ito, may kanyang-kanyang pamamaraan ginagawa ang Diyos. Hindi pwedeng sabay, hindi pwedeng pare-parehas. Like na lang ako, kung tayong lahat magsasalita dito, sino makikinig? Diba? Kung lahat kakanta, sino ang susunod? Diba? Kung lahat naman sabihin na lahat ay tutugtog, sino ang kakanta? Ibig sabihin, may paraan ang Diyos. Pero iisa lang yung ating ginagawa. Sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos. Amen? Kaya yung sabi nga ng Panginoon, huwag natin sisisihin siya. Huwag natin sisisihin siya. Minsan iba sa atin bakit ba ako nasama-sama dito sa grupong ito? May ganun May iba pa nga nanghihinayang, kung alam ko lang, sana sumama nila ako doon sa nag-mall na lang kami. Dadatnan ko pala dito parang wala. May mga ganung bagay. Pero akala mo lang yun, ikaw ang nagpasya. Pero pag ang sinunod mo ang kalooban ng Diyos, sa ayaw mo sa gusto, pagpapalain ka ni Yahweh El Shaddai. Amen? Yan yung mga pumalakpak na yan, pagpapalain ng gusto ni Yahweh El Shaddai. Okay, tanong ko sa inyo, mahirap ba sundin ang kalooban ng Diyos? Mahirap ba sundin? Parang sa mga, wala pa tayong asawa, yung mga may asawa dito, dati, di ba? Sumusunod tayo sa kalooban ng ating Ama, di ba? Noon, natatandaan ko pa yun Pag sinabi ng mga lolo namin, pag may bisita, dun lang kayo sa kwarto. Walang lalabas. Ibig sabihin, ang mga bata nyo hindi pwedeng makisabat sa mga usapan na matatanda. Di ba? Ganun po yung dati, di ba? Pag nagkamali pa kami noon, anong ginagawa sa amin? Luhod. Hindi lang basta kami luluhod. May kasama pa yung kundi asin o yung munggo. Tapos, ilalagay sa aming kapalad yung libro. Ganun ang parusan noon. Subukan mong gawin sa bata ngayon niya, kundi ibato sa iyo yung libro. At sasabihin pa sa iyo, susumbong kita sa bantay bata. Diba? Ibig sabihin, nawala na yung nasabi na essence ng magulang sa kanyang anak. Kaya nga sabi nga, hindi mahirap sumunod sa kalooban ni Yahweh Shaddai. Amen? Ngayon, sabi nga rin, hindi rin mahirap sumunod sa kanyang pamaraan. Kung susundin natin yung kalooban ng Diyos, dapat pati yung kanyang pamaraan. Kaya ito ibibigay ko sa inyo. Bakit hindi mahirap na sundin at gawin ang kalooban ng Diyos sa kanyang pamaraan? Sabi nga, why it's not difficult to obey and to do the will of God and His way. Unang kasagutan,
kung bakit hindi mahirap sundin ang kalooban ng Diyos at kanyang pamaraan, dahil ito ay tama. Sabihin niyo po, tama. Gusto niyo tamaan kayo? Di ba? Pag yung mga nanay, yung mga tatay, sasabihin sa anak, tatamaan ka na sa akin. Tatamaan ka na sa akin. Pag sinasaway, di ba? Tama po ba? Parang hindi sumagot yung ano. Okay, sabi nga, lahat ng ginawa ng Panginoon sa mundong ito ay tama. Wala siyang ginawang mali. Sabi nga po sa Genesis chapter 1, verse 31, pinagmasdan ng Diyos ang lahat ng niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Lubos siyang nasiyahan. Lubos siyang nasiyahan sa atin. Sino po dito mga nanay, taas ang kamay? Nung sinilang niyo ba yung anak niyo, sabi niyo, ang pangit naman ng anak ko? O, di ba? Kahit nanay ko, nung sinilang ko, sabi sa akin nanay ko, ang gwapo ng anak ko. Amen. Ibig sabihin, nasiyahan, maging ang Diyos, nasiyahan sa atin. Nasiyahan siya, sabi niya, lahat ng ginawa niya ay tama. Kaya hindi mahirap sumunod sa kalooban ng Diyos at sa kanyang pamaraan dahil lahat ng ginagawa niya ay tama. Kaya kung tayo ay susunod sa kanyang kalooban at sa kanyang pamaraan, maging sa trabaho mo, hindi mo akalain dati na araw ikaw na yung magiging manager. Totoo po yan. Doon po sa Rasay Kaima, ang tagal na po niya na trabaho, almost 10 years. Ngayon lang siya naging manager na. Biruin niyo yun? Hindi siya pinapansin. Pero lahat ng ginagawa niya ay ayon sa kalooban ng Diyos, kaya ngayon siya ay naging isang manager na. Tinama siya ni Yahweh El Shaddai. Amen? Malakas na palakpak pa sa Diyos sa buhay. Kaya nga sabi nga, hindi dapat natin pairali yung free will eh. May mga bagay na sasabihin natin, katulad doon sa ating binasa, di ba? Yung panganay ay humindi, pero sumunod. Pero kasi naisip niya yung kalooban ng kanyang ama. Alam niyo po, sa paggawa ng Panginoon, lahat ay tama. Wala siyang ginawang mali. Alam niyo po, kaya lang nagkaroon ng natawag na mali dahil simula nung sumuway ang tao, doon la pumasok yung tawag na free will. Kailan yon? Kailan nagsimula na yung pagkakasala ng tao? Nung si Eva. Sino ba yung Eva? Sino ba si Eva? Si Eva ba? Babae o lalaki? Ibig sabihin na unang natukso ang Biblia yun Okay. Sabi po sa Genesis chapter 2, verse 16, sinabi niya sa tao, makakain mo ang alimang bunga ng kahoy, bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kalaman tungkol sa mabuti at sa masama. Huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon. Mamamatay ka, mamamatay ka kapag kumain ka niyon. Sino sinabihan ng Panginoon o ng ni Yahweh Shaddai nung that time yun? Si Adan. Dahil that time nyo, wala pa si Eva. Si Adan pa lang. Kaya nangyari doon sa Genesis chapter 3 sa verse 1, yun na, doon na pumasok si Satanas. Nag-anyong ahas. Nag-anyong ahas. At tinanong niya kay Eva, si Eva naman namamasyal-masyal, si Adan naman yun nagpapahinga. Ito tanong sa kanya nung si Satanas, si Satanas sa kanya. Sabi doon sa verse 6 o sa verse 2. Sabi doon, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Tumugon ang babae, hindi naman. Pinapakain sa amin ang anumang bunga sa halamanan, wag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna na yun, pag kami raw. Diba? Isang sagot yun ng hindi siya sang-ayon. Sabihin, narinig lang niya. Pag kami raw ay kumain ng bunga nito o humipo, man lamang ng punong iyon, mamamatay kami. Sagot naman ni Satanas sa kanya, sa verse 4,
Hindi totoo iyan. Hindi kayo mamamatay, wika ng ahas. Gayon ang sinabi ng Diyos, sapagkat alam niya kung kakain kayo ng bunga yon, magkakaroon kayo ng pagkaunawa. Kayo'y magiging parang Diyos, malalaman niyo ang mabuti at masama. Pero ano ginawa ni Eva? Kumain pa rin. Ibig sabihin mga kapatid, yan ang ginawa ni Satanas sa tao. Kaya tayo ngayon, doon sa halamanan ng ating Amang Yahweh Shaddai, walang kamatayan eh. Kaya lang mula nung sumuway si Eva, doon na pumasok ang kamatayan. Kaya sabi nga sa panahon natin ngayon, sa ayaw mo man sa gusto, pag dumalaw ka doon sa burol ng iyong mga mahal sa buhay o sa sementeryo, lalo na malapit na naman ang araw ng mga patay, ay may nakalagay doon, kami noon, kayo rin ngayon. Sabi nga una-unahan lang yan. Pero makikita rin tayo sa final. Di ba? Pero ako naniniwala, yung mga sumusunod sa kalooban ng Diyos at sa kanyang pamaraan, hindi tayo manatili doon lamang sa kamatayan. Doon tayo sa buhay na walang hanggan. Amen? Malakas ang palakpak para sa Diyos na buhay. Okay, pangalawa. Why it is not difficult to obey and to do the will of God and His way. Pangalawa, ang kanyang kalooban at kanyang pamaraan ay powerful. May kapangyarihan. Amen? Sabi nga po sa Jeremiah chapter 10 verse 16, dadakwat hindi ganito ang Diyos ni Jacob. Siya ang may lalang ng lahat ng bagay at pinili niya ang Israel upang maging bayan niya. Ang pangalan niya ay Yahweh, Diyos na makapangyarihan. Yahweh El Shaddai. Asan yung banner? Ito, yan. Yan, di ba? Yung El Shaddai, ibig sabihin niyan, God. Yung Shaddai, Almighty. Diyan kinuha yung ating pangalan na ating pulingkod sa Jeremiah chapter 10, verse 16. Ang ating Diyos, ang pangalan niya ay Yahweh, Diyos na makapangyarihan. Amen? Kaya palakpakan po natin ang ating Diyos na makapangyarihan. Kaya sabihin nga doon, kapag kinalala mo ang pangalan ng iyong Ama, hindi mahirap sumunod sa kanyang kalooban at pamaraan. Pangatlong kasagutan, why it is not difficult to obey and to do the will of God and His way, ito ay victorious. Magtatagumpay. Sinong gusto magtagumpay araw-araw? Isang kamay lang yan, panatang makabayan yan. Pag dalawang kamay, yan yung magtatagumpay. Amen? Praise God. Hallelujah. Malakas ang palakpak para sa Diyos sa buhay. Sabi nga po sa Josue, chapter 1, verse 8 to 9. Ito na. Huwag mong kaligtaang basahin ang aklat na yon. Ano yung aklat na yon? Bible. Sino po may dalang Bible? Oh, kamusta na po yung mga Bible ng iba? Sino po rito merong FB? Oh, naiya pa sila tumas ng kamay. Okay. Huwag mong kaligtaang basahin ang aklat na yon, dili-dilihin mo yon. Ano yung sabihin dili-dilihin? Pagnilayan. Hindi sinabing dila-dilaan. Dili-dilihin. Di ba? Dili-dilihin mo yung araw-gabi upang matupad mo ang lahat na nasasulat doon. Sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay. Amen? Alalahanin mong lagi itong aking tagubilin. Magpakatatag ka at ibayan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa. Akong si Yahweh, ang iyong Diyos, ang sasayo saan ka mang pumunta. Amen? Saan ka mang pumunta. Gaano kahalaga ngayon itong Biblia sa atin? Sabi nga may kwento nga yung isang OFW, papasok niya sa maga, nagmamadali dahil nga late na siya. Naiwan niya yung cellphone, nandun na siya sa opisina. Sa palagay niyo gagawin niya? Babalikan. Malapit lang naman
Babalikan niya kasi importante, di ba? Okay, habang yan ay nagtatrabaho, tumunog, tutut. Anong gagawin? Sisilipin. Ay, may message. Asahin. Tawag ka. Tawag naman. Diba? Ganun eh. Pero pag Biblia kaya, naiwan, okay lang. Hindi mo mawawala yun eh. Nandun lang yun. Paano tutunog yun? Diba? Paano mo mapapaalala? May magpapaalala sa'yo. Alam nyo, totoo lang, ang Diyos laging nangungusap sa atin. Lalo-lalo na pag alam niyang kailangan mo siya. Sino dito ang may malaking problema, taas ang kamay? Oh. Ilan lang, konti lang yung malaking problema. Yung hindi nakataas na kamay, yan yung mas malaki ang problema. Anong pinagkaibahan ng maliit at malaking problema? Wala. Sa Diyos, walang imposible. Maliit man yung problema mo, malaki yan, kaya yan lutasin ni Yahweh El Shaddai. Amen? Okay, ngayon, tanong ko ulit. Sapat na ba na itong dahilan kung bakit hindi mahirap sundin ang kalooban ng Diyos at kanyang pamaraan? Okay na ba sa inyo yun? Pwede na tayo matapos na. Okay na po sa inyo yung nalaman natin kung bakit hindi mahirap sundin ang kalooban ng Diyos at kanyang pamaraan? Una ay tama. Pangalawa, powerful. Pangatlo, victorious. Tama na yan. Okay na sa inyo yan. Pwede tayo umuwi na. Parang hindi sang-ayon iba eh. Okay. Ang gagawin natin, ang pangalawang katanungan ay paano tayo makakasunod sa kalooban at paraan ng Diyos. Kung nalaman natin ito ay powerful, ito ay right, at ito ay victorious, dapat alamin natin paano tayo susunod. Para isang sakit lang yan eh. Tignan niyo po yung sakit. Sino po dito yung nagme-maintenance? Bakit po tayo nagme-maintenance? May sakit. Para ma-maintain yung kalusugan, yung health. Pero totoo lang, sa maniwala kayo sa hindi, takot rin tayong biglang mawala. Amen? Kaya nga tayo nagme-maintenance eh. Ganyan din po sa salita ng Diyos, yung kanyang kalooban. Kung tayo ay patuloy na sumusunod sa kanyang kalooban at sa kanyang pamamaraan, mabubuhay tayo ng payapa sa mundong ito. At ako'y naniniwala yung mga nagme-maintenance yan, kung ang kalooban ng Diyos at ang kanyang pamaraan, hindi na kayo magme-maintenance. Magba-vitamins na kayo. Amen? Kaya nga, sabi nga, okay, ito na. 3 kasagutan ang ibibigay ko sa inyo kung paano tayo susunod sa kalooban at maraan ng Diyos. Una, how can we obey the will and the way of God? Sabi mo sa iyong katabi, listen. Ano yung listen? Anong kanta? Huwag na kayo kumanta. Listen, makinig. Makinig. Tignan niyo po Basahin natin muli yung ating binasa sa Matthew chapter 21, the verse 28. Tignan niyo po Ano sa palagay niyo rito? May isang tao na may 2 anak na lalaki. Lumapit siya sa nakatatanda. Sabi niya, anak, lumabas ka at magtrabaho sa ubasan. Ubasan ngayon. Ang sagot niya ay, ayoko po, tugon niya. Ngunit nagbago ang kanyang isip at siya'y naparoon. Lumapit din naman ang ama sa ikalawa at gayon din ang kanyang sinabi, opo, tugon niya, ngunit hindi naman naparoon. Sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? Sino sumunod? Yung panganay, yung pangalawa? Sabi doon, ang nakakatatanda po, sagot ni Jesus. Sabi sa kanila, sabi ni Jesus,
sinasabi ko sa inyo, ang mga publikano at masamang babae, nauuna pa sa inyong pasakop sa paghahari ng Diyos. Ibig sabihin, kapatid, importante yung makinig. Subukan mong utusan ka ng amo mo, huwag kang makinig. Sa palagay mo magagawa yung trabaho niya, ipinapautos sa iyo. Hindi, di ba? Tayo naman lahat dito ay nakapagtapos ng pag-aaral. Alam ko naman yun di ba? Kung tayo ay hindi nakinig sa teacher natin, sa palagay niyo kaya narito tayo ngayon? Di ba? Maging sa ating mga magulang, kung tayo hindi sumunod sa kanilang mga payo, sa palagay niyo ba titino tayo? Dahil bakit? Kasi marunong tayong makinig. Yan ang problema nila Adan at Eva noon. Sinabihan na ng Panginoon, sabi nga, huwag na huwag. Oo nga, nakinig nga sila, pero hindi man nakaririnig. Naniwala po kayo doon? Mahiwaga po ang kapangyarihan ng Diyos. Sabi nga niya, may nakikinig pero hindi makarinig. Sinabi na nga ng Panginoon listen, makinig ka. At alam nyo, sabi nga doon si Adan narinig. Narinig nila yung yabag ng Panginoon nung sila ay nagkasalanan yon. Anong ginawa ng dalawa? Nagtago. Di ba? At nung sila ay sumarap na kay Yahweh, ang sabi nila, narinig po namin ang iyong pagdating. Ibig sabihin, nagtago sila. Narinig nila. Nakaririnig pala sila. Pero hindi nila naunawaan yung sinasabi ng Panginoon. Kaya ang importante sa gawain po ito, sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, kailangan muna tayong makinig. Hindi tayo na lang nagsasalita. Hayaan naman natin ng Diyos ang magsalita. Kaya minsan sa ating panalangin totoo lang, sino mas marami ang salita? Ang Diyos o tayo? O, di ba? Ang Diyos alam niya pag sign of the cross pa lang, alam na niya ang kailangan mo. Kung pakikinggan mo siya. Kaya yun ang unang dapat nating gawin. Sabi nga po sa Hebrews chapter 3 sa verse 15, ito nga ang sinasabi sa kasulatan. Kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag maging matigas ang inyong ulo, gaya ng inyong ginawa nang manghimagsik kayo sa Diyos. Narinig nyo? Kapag narinig na natin ang tinig ng Diyos, huwag nang maging matigas ang ulo. Parang sa anak lang yan tsaka sa magulang Sasabihin ng nanay, anak, huwag ka dyan pupunta. Mapapahamak ka. Nakatingin ang bata. Malingat ka lang ano nang gagawin ng bata. Sumuway na. At sasabihin ng magulang, sinasabi ko na sa iyo, huwag ka pumunta Ibig sabihin, yung ating katigasan ng ulo, dyan tayo napapahamak. Kagustuhan ba ng Diyos sa tayo magkasakit? Hindi, di ba? Nung tayo sinila sa mundong ito, lahat tayo malulusog Ang alang lang natin, tayo ay makasalanan. Amen? Pero yung karamdaman, hindi yung kalooban ng Diyos, yung ating mga sakit, yan ay dahil sa katigasan ng ulo. Katulad na nandito, sabi nga, high blood na siya, kakain pa rin ng isang baboy. Yung pata, lalo na pag naharap sa kanya pata, forget mo na yung maintenance ko na yan, kakain mo na ako. Tikim-tikim muna. Tikim. Sasabihin ng Diablo, tikim lang, sarap pa yan. Kunin pa yung balat. Yun, yung pinakamalutong. Kukurit yan. May maintenance naman ako Maya-maya, iinom na ako ng gamot. Diba? Tapos pag na-high blood na, Diyos ko po, Lord, bakit ako na-high blood? Ay, Diyos ko po. Kung pwede lang tayong batukan ni Lord, binatukan na tayo malamang. Pero hindi niya gagawin yun. Bakit? Mahal pa rin tayo ni Yahweh El Shaddai. Amen? Malakas at plakpak pa sa Diyos sa buhay. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, mula sa araw na ito, matutunan tayong makinig. Ang sagot niya?
Wala ka sa palakpak para sa Diyos sa buhay. Okay, pangalawang kasagutan, how can we obey and the will of God and His way? Pangalawa, sabi nga ay, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Sabi po sa Matthew chapter 6. Saan? Sa verse 33 hanggang 34. Sabi doon, ngunit pag sumakitan ninyo ng higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay na ayon sa kanyang kalooban at ipagkakalob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Narinig nyo? Higit sa lahat, hanapin mo natin ang Diyos. Hindi yung hahanapin mo, asan na yung tuwalya, asan na yung pagkain, asan na yung kailangan ko. Pag-isip sa umaga, ginigising na niyang katabi. Bangon ka na, papasok ka pa. Maaga pa eh. Nakaditan ganyan. Ay, maaga pa. Tulog. Nung pagdilat niya, 7:00 na. Magagalit sa katabi. Sasabihin, bakit di mo ako ginising? Ginising na kita, natulog ka pa eh. Alam nyo kapatid, kapag tayo ginising na sa umaga, ang Diyos ang nanggising yun. Huwag kang babalik sa higaan. Tayo wala nang gigising sa'yo. Tayo yung gigising sa'yo, pumasok na, ikaw nandun ka pa rin. Amen? Kaya seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Lahat po tayo ay nag-aala sa pangangailangan. Amen? Sabi nga po dun sa verse 34, kaya huwag ninyong ikabahala ang para sa araw ng bukas. Saka ninyo harapin kapag ito'y dumating na. Sapat na sa bawat araw ang kanyang suliranin. Ito ang problema ng tao. Katulad na lang mamaya, hapunan na mamaya, di ba? Habang kumakain, ano sasabihin ni tatay? Bukas na kaya ulam natin bukas? Kumakain na ng hapunan yan, ha? Hapunan, kinabukasan kagad iniisip kung ano kakainin. Sino sa atin na nakakalam bukas ay siya ay yung susuotin niya, hinanda na niya yun, masusuot niya bukas? Di ba, minsan nagbabago isip mo? Pinalansya mo, pero yun yung pala hindi mo susuotin. Iba yung susuotin mo. Ibig sabihin, tayo, pinapalaan tayo ng Panginoon. Sapat na sa isang araw ang alalahanin ang mga bagay. Amen? Ito pa hirap sa atin Kaya nagkakadoble-doble trabaho natin. Yung iba, imbis na hindi mag-overtime, nag-o-overtime. Bakit? Kasi yung pinapagawa sa kanya, binubukas-bukas niya. Ay, bukas na lang yan. Diba? Pwede bang pagsabayin habang ikaw ay nagtatrabaho, kumakain ka sa harapan ng computer? Pwede yon? Pwede? Samantalang noon, di ba, sabi ng mga nanay, anak, saan ka pupunta? Manunod po ako TV, kakain. Lamesa. Walang aalis sa lamesa. Tapusin mo ng pagkain bago gawin kung anong gagawin. Pwede bang pagsabayin yon? Ngayon na pagsasabayin natin. Yun ang problema. Tignan nyo anong problema doon? Bagay ka nagko-computer, kumakain ka. Nalaglag doon yung bala ng stapler. Siyempre, sa kanin, nanonood ka, computer ka. Nakain mo. Pwede? Tapos sasabihin mo, wala na, ayun na, dalan sa ospital. Diba? Minsan kumakain, nakalimutan uminom ng tubig. Dahil sa kaka-computer, ayan, computer. Ngayon, tumagal, nakasanayan na. Ano na nangyari sa kanya ngayon? Nagkaroon na ng bato. Yung kasamahan kong Indiano sa kwarto ko, napabakasyon di oras. Ngayon, flight niya kanilang maga. Alam niyo bakit? Kasi nung Tuesday, hinugod namin sa ospital na mamilipis sakit. Ayun, napahin din doktor siya ay may bladder, tawag doon. Ayun, kooperan siya. Magkano kailangan? 7,000. Kaya sabi niya, uwi na lang siya. Ngayon, kaninang maga. Kasi ang gawain niya, habang nagko-computer, kumakain. Hindi nakalimutan magtubig. Ibig sabihin mga kapatid, yung sabi, sapat na sa isang araw ang alalahanin natin. Huwag mo na intindihin yung bukas. Kasi walang nakakalam sa dati na bukas, di ba?
Kaya yan ang problema sa atin eh. Yung problema ngayon, yung problema pati yung bukas, yung nakaraan, hanggang ngayon dala pa rin. Yung nakaraan na yun. Huwag mo nang alalahanin yun. Ang harapin mo yung ngayon at yung dating bukas, pag nagising ka sa umaga, sasabihin mo, Lord, eto ako, handa kong harapin. Kung alam man ang mangyayari sa akin, ikaw na ang bahala. Dahil tunay yun, hindi ka pabayaan ni Yahweh El Shaddai. Amen? Pangatlong kasagutan, how can we obey the will and the way of God? Ito na, pangatlo. May tinatawag na humble heart. Mapagkumbabang puso. Doon sa ating binasa, sa Ebanghelyo sa Matthew chapter 21, ang merong mababang puso doon ay yung panganay. At yun ay sumasalamin sa ating panahon natin ngayon. Sa ating panahon ngayon. Tayo yung mga panganay. Tayo yung mga panganay ngayon. Diba? Noong una, sinasabi ng iba, ay, yung mga attender dyan sa El Shaddai, mga bakya. Mga baduy, palundag-lundag, papalakpak-palakpak. Uy, tignan mo yung lingkod nila, oh. Colorful yung suot. Naka-red, naka-white, minsan naka-blue. Diba? Minsan naka-pink. Diba? Tapos pag inaya pa, ay, ayoko nga. Mga siraulo lang dyan. Sige, dyan lang kayo. Eh ngayon, nasan ka na? Ayaw, pero nandito. Bakit? Kasi nais ni Yahweh na ikaw rin ay pagpalain niya. Yung ayaw noon, ngayon nandito na, mas dobing pagpapalain ni Yahweh si Dayan. Amen? Noon, di niya makapalakpak. Ngayon, nakakapalakpak siya. Bakit? Kasi noon, may arthritis yung kamay niya. Sa kakapalakpak niya, gumaling siya. Noon, di siya makalundag. Ngayon, nakakalundag na siya. Bakit? Kasi noon, meron siyang rayuma rin daw. Diba? Nung lumulundag-lundag siya, na-answer prayer siya. Bakit? Ganyang kabuti si Yahweh Shaddai. May pamamaraan si Yahweh Shaddai. Sa ayaw sa puso mo, pagpapalain ka ni Yahweh sa araw nito. Amen? At pang-apat at panghuli, sabi nga, how can we obey the will and the way of God? Ito na. Sino po sito ang gustong talagang maging victorious? Taas ang kamay. Yan. Ang pang-apat, ang huli, full of trust in Him. Magtiwala tayo sa ating Panginoon. Amen? Dahil sa Panginoon, tunay pag tayo nagtiwala, hindi tayo mapapalayo at hindi tayo mapapahamak. Dahil sabi nga po sa Kawikaan, chapter 16, nasa tao ang pag-iisip at pagbabalak, ngunit ang tagumpay ay sa Diyos nagbubuhat. Amen? Kung tayong lahat dito, pinagkatiwala mo sa Diyos, kung ano yung trabaho mo ngayon, di ba noon, wala kang trabaho, di ba? Nung dumalo ka dito, Lord, bigyan mo akong trabaho. Na-answer prayer ka naman, di ba? Pero yung iba sa atin, may trabaho na, Lord, ayoko dito. Lipat na lang ako. Hindi pa natatapos yung kontrata, magre-resign na. Tapos, pag hindi nakapag-apply, sabihin, Lord, bakit hindi naman ako natanggap? Kaya pag hihiling tayo sa Panginoon, kailangan detalyado. At pag pinagtiwala mo sa Kanya, hayaan mo siyang kumilos sa buhay natin. Dahil ako naniniwala ang Diyos kapag tayo ginibayan, hindi niya tayo ilalagay sa kapahamakan. Kahit yung amo mo napakasungit, wala yang kay Lord. Pag hinipo niya yan, titigil yan. Kung gusto mo hindi makita yung amo mo, huwag mo panalangin, huwag dumating. Panalangin mo, Lord, dipuin mo yung amo ko. Nawa makita sa akin, ikaw. Magugulat ka na lang. Sabihin sa'yo, you want bonus? Diba? Yung pumalakpak na yan, tatanggap ng bonus yan. Magsitayo po tayong lahat. And finally, Boy, kayo! anong kagalakan ang aking nadarama sa tuwing ako'y nakikinig ng banal na salita.
pinagpala. Finally, Ngayon may bagong buhay. ngayon may bagong buhay. Finally, Ngayon pinagpala. ako ngayon ay pinagpala. Finally, Ngayon ay tagumpay. sumigaw ang tagumpay. Finally, Ay tagumpay. yes, finally, Buhay ko ngayon. ang buhay ko ngayon siksik, liklik ang biyaya. Amen. Kung may pagsubok man ay hindi alintana. Ako'y punong-puno ng pag-asa, kalakasan sa pagtahak sa landas ng kabanalan. Finally, ako ngayon'y malaya na. Finally, sumigaw mga tagumpay. Ako ngayon'y mayaman na. Finally, amen. Galing na. Ako ngayon ay magaling na. Finally, Sabay-sabay. yes, finally, ang buhay Ako ngayon. siksik, liklik ng biyaya. Yung mga sumasayaw na yan, pagpapalain ni Yahweh, gagaling sa kanyang kalandaman. Amen. Amen. Ako'y punong-puno ng pag-asa at kalakasan sa pagtahak sa landas ng kabanalan. Finally, Ako ngayon'y malaya na. ako ngayon'y malaya na. Finally, ako ngayon'y mayaman na. Finally, ako ngayon ay natalikay. Finally, 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 Ako ngayon'y malaya na. ako ngayon'y malaya na. Finally, ako ngayon mayayaman na. Finally, ako ngayon ay tagumpay. Finally, yes, finally, finally, yes, finally, Finally, and finally, yes, finally, hallelujah! Okay. Mga brothers and sisters, siguro naman po ay maliwanag na sa atin na hindi mahirap sundin ang kalooban ng Diyos. Amen? At sa kanyang pamaraan. Hintayin natin pamaraan ng Diyos. Huwag natin pangunahan ng Diyos. Ito yung problema sa atin. Lagi natin pinapangunahan ng Panginoon eh. Lalo na sa Ambel, pag kayo dadal sa Ambel, anong ginagawa ng mga iba? Pag finally na, anong ginagawa? Bangon na, dali na. Finally na, dali. Ba, nakita mo yung mga bangko, naglalabasan na. Nasayang. Pero ako, nakita ko sa inyo, walang laman ng lumabas eh. Ibig sabihin niyan, answer prayer kayo. Okay. Find your partner. Find your partner. Dalawa. Face your partner. Yan. Turuan nyo yung ating mga kaibigan. Ayan. Ayaw. Okay. Dalawa. Magharapan kayong dalawa. Magharap kayo. Daw palad. Ipag-daw palad nyo. Yan. Okay. Daw palad. Sino ba nakakaalam nito? Ito, alam nyo yung gagawin natin, ha? Sino pala yung ngayon pa lang? Alam nyo na, di ba? Okay. Sa 1 plus 1 equals 3, ang tanong sa kanya, gusto mo ba laging answer prayer? Gusto mo bang laging answered prayer? Okay, 1 plus 1. Gusto mo bang laging answered prayer? Okay. Sa pangalawa naman, amen naman, gustong gusto ko. Amin naman, gustong gusto ko. Okay, una, 1 plus 1. Gusto mo bang laging answered prayer? 3 plus 3.
naman, gustong gusto ko. Okay, sa pangatlo, kung gayon, ang kalooban at paraan ng Diyos ang ating sundin. Ngayon, Ang kalooban at paraan ng Diyos ang ating sundin. Okay. 1 plus 1. Gusto mo bang laging answered prayer? 3 plus 3? Amen naman. Gustong gusto ko. 7 plus 7. Kung gayon, ang kalooban at paraan ng Diyos ang ating sundin. Okay, malakas na pagpasan ka sa buwan. Malamang sasabihin ng mga bata, Mami, you're wrong. 1 plus 1 only 2. Why 3? Okay. Tasin niyo po yung mga daladalahin. Pag tayo po ay sumunod sa kalooban ng Diyos, sa trabaho, di ba? Sa trabaho. Pag sinabi ba ng amo mo na, okay, you do this now, anong sasagot mo? Later? Di ba? Pag sinabi niya now, now na. Ganun rin po. Nandito ka na rin lang, wag na tayong maging pabago-bago isip. Kung ano ang iniwan mong problema sa tahanan mo, asahan mo, pag uwi mo mamaya, solved na yan. Amen. Amen. Dahil kung ngayon mo tinugon ang pagsunod mo sa kalooban ng Diyos at kanyang pamaraan, kapatid, totoo yun. Tsak yun. Ngayon na ang panahon. Amen. Hindi yan pwedeng bukas. Amen. Pag sinabi mo ngayon, ngayon na. Amen? Dahil ito na ang tamang panahon na para tayong lahat pagpalain ni Yahweh El Shaddai. Ngayon na aking kapatid, ang panahon ng pagbabago. Kamunduhan ay takwil mo na, lumapit ka sa may kapal. Di ka ba nababahala sa mga nangyayari ngayon? Pangitayong nagsasaad, katapusan ay nalalapit na. Ngayon na, o kapatid, ngayon ka na magbago. Huwag mo nang hintayin pa, ang lahat ay maging huli. Kayamanang makamundo, sa'yo kaya ay magbibigay ng kaligayahan na walang katapusan. Pag-ibig na kay tamis, pag-ibig na walang hanggan, sa Diyos lamang matatagpuan. Hilingin at makakamit mo. Ngayon na, o kapatid, ngayon ka na magbago. Huwag mo nang hintayin pa, ang lahat ay maging uli. Ngayon na, o kapatid, ngayon ka na magbago. Huwag mo nang hintayin pa, ang lahat ay maging huli. Kayamanang makamundo, sa'yo kaya'y magbibigay ng kaligayahan na walang katapusan. Pag-ibig na kay tamis, pag-ibig na walang hanggan, sa Diyos lamang matatagpuan. Hilingin at makakamit mo. Ngayon na, o kapatid, ngayon ka na magbago. Huwag mo nang hintayin pa, ang lahat ay maging uli. Ngayon na, o kapatid, ngayon ka na magbago.
ang lahat ay maging huli. Ngayon na, ngayon na, ngayon na, ngayon na, ngayon na. Tunay nga po mga kapatid, ngayon na, kung ang Diyos ay tumutugon sa ating mga panalangin, hindi niya rin ito sasabihin na bukas na, ngayon na. Dahil ang Diyos ang nakakalam kung ano ang hangarin mo sa araw na ito. Hindi ka nang hinayang sa oras na pupunta mo sa lugar na ito. Hindi mo alam kung ano mangyayari sa iyo sa kinabukasan. Pero kung ngayon pinagkatiwala mo sa Panginoon, kapatid, hindi ka nagkamali ng iyong pasya. Ang Diyos, kailanman hindi siya nagtatangi. Lahat tayo ay kanyang mahal. Kaya sa mga oras ng mga kapatid, narito tayong lahat. Nagpasya na ngayon na tayo susunod sa kanyang kalooban. Kaya alam ko na masasabi sa kanya na, Lord, narito kami. Ayaw ka man pansinin ng iba, binabaliwala ka ng iba. Ako, Panginoon, narito ako. Handa akong sumunod sa iyong kalooban. Pamamaraan mo na ang aking susundin. Dahil tunay nga po ikaw ang may hawak ng aking buhay. Kaya kapatid, gawin natin panalangin ang awiting ito. Lord, here I am to answer your call. I am Lord, here I am to serve and love you. I have left everything just to follow you. Here is my heart. Here is my heart. Here is my soul. Here is my whole self. I am for you and you alone. Lord, here I am to answer your call. Lord, here I am to answer your call. I am Lord, here I am to serve and love you. I have left everything just to follow you. Here is my heart. Here is my heart. Here is my soul. Here is my whole self. I am for you and you alone. Tunay nga Panginoon, narito kami sa iyong harapan. Maraming salamat po, Panginoon, sa kabila ng katigasan na aming ulo. Pilit mo pa rin kami nilalapit sa iyong harapan. Bagamat kami ay mga pinanghihinaan ng loob,
binibigyan mo kami ng pag-asa. Na minsan, nag-aalinlangan kami sa iyong kapangyarihan. Na minsan nasasabi namin, totoo bang may Diyos? Pero Panginoon, totoo ka. Di kailanman hindi mo kami iniwan o nipabayaan. Lalo-lalo po sa kalagitnaan ng aming mga pagsubok, nariyan ka. Tinutulungan mo kami. Na minsan walang-wala na kami, Panginoon, gumagawa ka ng paraan para kami ay tulungan. Nasa paningin namin, ito ay mga tao katulad namin, pero ang di namin alam, ito na pala ang anghel na pinadala mo na nag-anyong tao. Kapatid, totoo, ang Diyos maraming paraan. Hindi siya nawawalan ng paraan. Kahit gaano man niyang kalaking problema mo, kahit mawawalan ka ng trabaho, may paraan ang Diyos. Nasabi nga, merong pintong sinasarado, may bubuksan ng bintana para sa iyo. Ganyan kabuti si Yahweh Shaddai. O dakilang Ama, narito kami. Patuloy kaming tumutugon sa iyong panawagan upang sundin ang iyong kalooban, upang sundin ang iyong pamaraan. Panginoon, patawarin niyo po kami kung bakit kami ay nagkasakit. Patawarin mo kami kung bakit minsan ay nawawalan kami ng pag-asa. At patawarin mo kami kung minsan ay hindi namin maunawaan ang aming mga kasamahan sa aming tahanan. Pero ngayong na namin naunawaan na ikaw ang Diyos na gumagawa ng paraan upang ang aming mga problema ay masolusyonan, matugunan mo ang aming mga pangailangan sa araw nito. Kapatid, alam ng Diyos kung ano ang pangangailangan mo sa araw na ito. Ginampanan ko na ang aking tungkulin. Pinakilala ko na sa iyo ang salita ng Diyos. Ako ang Diyos, Ikaw na ngayon magpapasya. nagbibigay Ipagkatiwala mo sa Kanya ang lahat. sa'yo ng kagalingan. Kung naniniwala ka Sa na sa wika araw na ito mo, ipagagaling ka ng Diyos, ako ay paniwalaan mo ito. gagaling. Dahil walang bagay na mahirap sa Diyos. Kagaling. Yes, oh, hallelujah. Ikaw ang Diyos, Hallelujah, hallelujah. nagbibigay hallelujah. sa akin ng Hallelujah. Hallelujah. kagalingan. Sa wika mo, ako ay gagaling. Lord God. Ikaw ang kagaling. Oh, hallelujah. Ikaw ang Diyos, Kapatid, damahin mo ang presensya ng Diyos sa lugar nito. nagbibigay sa Yung nararamdaman mong lamig, hindi yan lamig ng aircon na nararamdaman mo, na nakikita mo. Yan ang lamig ng pagyakap sa iyo ng Diyos sa araw na ito. Huwag ka na mag-alinlangan, kapatid. Ikaw ay pinagabagaling na ng Diyos sa araw na ito. Sa wika mo, Hallelujah. ako ay gagaling. Ikaw ang gagaling. Oh, hallelujah. Taas niyo po yung mga daladalahin. O dakilang Amang Yahweh Shaddai, narito po ang aming mga kahandog po sa iyo. Natunay po ikaw ang Diyos na tatanggap ng mga bagay na ito. Ama, pagpalain po ang kalamang kaloob na handog para sa iyo. Alam po namin di ka tumitingin sa laki ng halaga. Ang tinitignan mo ay kusang paghahandog. Pagpalain po Amang Yahweh Shaddai ang kalamang trabaho. Pagpalain po ang kumpanya ang aming pinapasukan. Pagpalain po ang mga kasamahan po namin sa trabaho at ganun po sa mga flats, sa aming mga roommates, sa aming mga kasamahan sa aming tahanan. Patuloy mo rin silang kasihan ng iyong pagpapala. At higit sa lahat, Amang Yahweh Shaddai, ang lahat na narito na pinagpala mo. Nawa maging pagpapala kami sa aming mga kasalumuha sa pang-araw-araw po namin buhay. Ama, pagpalain rin po ang mga taong na nangangailangan ng iyong mga kagalingan. Hindi ko man pumabanggit ang kalamapangalan, pero ikaw, Diyos,
ang nahigit nakakilala sa kanila. Sa mga oras nito, Panginoon, gagamitin ko po ang iyong kapangyarihan na kung saan ikaw na rin sabi sa Matthew chapter 18, verse 18, anuman ang ipagbawal po namin sa lupa ay isang pagbabawal mo sa langit. Kaya sa mga oras to, binabawalan ko, sinasaklawan ko ang mga sakit at karamdaman na dumapo sa katawan ng mga taong to. Sa pangalan ng Jesus, lahat kayo ng mga sakit at karamdaman, lisanin nyo ang mga katawan ng taong to at wala kayong karapatan na sila ay napasaksitin na kayong lahat ay wala ng kapangyarihan in Jesus' name. In Jesus' name. At ganun po, Panginoon, natas ko rin po sa inyo ang bawat tao na nangailangan ng trabaho. Kung paano kami pinagpala, alam po namin sila rin po ay inyong pagpapalain at magkakaroon silang trabaho na hindi hahadlang sa pagdalo nila sa gawain ito. At ganun po, Ama, pagpalain po yung mga diriwan ng kalangkarawan sa buwan ng Oktobre. Patuloy silang pagpalain, bigyan ng kalakasan, kalusugan pangatawan. Ganun po ang mga magbabakasyon, ang mga Yausiday, patuloy silang pagpalain. Ang eroplanong kalang sasakyan, ay inyo po itong pagpalain ang mga Yausiday, ang piloto at lahat ng makasama nila doon. At makarating sila ng matiwasay sa Pilipinas at madatnan nila sa buting kalagayan ang kalamahal sa buhay. At Ama, tinataas rin namin sa iyo ang iyong mga manggagawa sa basang ito. Patuloy silang pagyamanin, pasaganahin ang mga Yausiday upang patuloy sila makasuporta sa gawain niyo po ito. At Ama, inangkin po namin na hindi matatapos ang taong ito, lahat kami ay tatanggap ng bonus. Kaya muli, ang lahat ng tatanggap ng bonus, ang lahat ng pinagaling at lahat ng pinagyaman ay magsabi ng Amen. 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 Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, Amen. Let's give thanks to our God. Because He's given Jesus mine.
po, upo po tayo. Bayan po tayo ay papakilala ko sa inyo ang ating mahal na pare, si Father Antonio C. Yapchenko. Malakas na palakpak para sa Diyos sa buhay. Pagpasensya nyo na po, palagi ko po inihahanda na yung merienda nyo. Kasi pagdating ko sa labas, iniabot sa akin. Galing po ako ng Umalquin at naabutan ko ho yung bahagya, yung mga choir ninyo ron. Kaya't nalaman ko rin ho yung mga iba sa inyo na hindi ho dumalo kanina, na absent ng umaga. Yun po yun. At tinutupad ko lang ho yung under obedience ho ako nung coordinator ninyo. Ang sabi ho sa akin after 4th Friday, bababa ako. Sa katunayan, ang haba ho ng pila ng pangungumpisal sa taas. Sabi ko ho, bigyan lang ho ako ng break para bumaba rito sa inyo. Sana ho hindi nyo ho nakakaligtan na simula ho ngayon ay pinagdiriwang ho yung kapistahan ng ating parokya, yung kay Saint Michael. Saint Michael. At marami ho katulad ninyo, wala hong masabi tungkol po dito sa sino ho ba itong San Miguel na to? Maliban sa inumin, ano? Hindi po yun. Hindi po yun yung tinutukoy na Saint Michael. Sa katunayan, ay siya ho yung sa tatlo sa kanila, siya ho yung most popular sapagkat siya ho yung pinakamaraming churches tsaka kapilya. Hindi lang ho sa Pilipinas, kung hindi sa buong mundo, Saint Michael po yon. At sana makita ninyo na yung Saint Michael po na ito, ang hinihikayat po tayo sapagkat malapit ho ito sa mahal na ina. Kaya kung makikita niyo ho yung imahen ng Our Lady of Guadalupe, nandun po yun, yung Saint Michael. Ako rin ho ay iginugel ko yun at tinignan ko ho yun. At nandun nga ho yung mahal na ina, nakayapak ho dun po sa imahen nung Diablo, na katulad din po nung larawan ni Saint Michael. At meron hong icon, yun pong icon, ibig sabihin yung lumang imahen ni Saint Michael. Meron ho siyang bandila na hawak. At nandun ho sa bandilang iyon, yung larawan ho ng Our Lady of Guadalupe. Nangangahulugan, mula sa pulpa ho, binigyan na ho ng isang sandata, masasabi po natin, isa hong panangga ng ating Panginoon, ang mahal na ina. At ito ho yung ating patron. Na sinasabihan siya na, Miguel, ito ang iyong magiging misyon, ang pangalagaan, ang kabutihan ng ating mahal na ina. Kung ganito ho yung malasakit ng mahal na ina, ni San Miguel sa mahal na ina, kapatid, ganun yung malasakit niya sa'yo. At sana makita mo na sa paglaban at pagbabata natin ng kasamaan, which is wala naman ho ata sa atin kasi kung minsan overconfident ka rin kapatid . Akala mo kayang-kaya mo yung Diablo pero kaibigan mo naman na siya. Alam mo na kinakailangan natin yung sugo ng Panginoon. At sila yung the least na appreciated, di po ba? Sila yung the least known, sila ho yung the least na tinatawagan. Bakit po kaya? Kasi ang sabi rin sa atin, sang-ayon sa mga salita ng Diyos, sabi niya, tinanong siya Panginoon, yun po bang namamatay sabi po sa kanya ng mga pilosopong Pariseo at Skriba, ano ba yung mangyayari sa mag-asawang iyan? Sabi ng Panginoon. At ang sagot po niya, di po ba? Sa langit, sabi niya, hindi na sila kinakailangang mag-asawa sapagkat matutulad sila, ito ho yung salita katulad ng mga anghel. Ano ibig pangako ng Diyos na yun? Di po ba? Matutulad sila sa mga anghel. At ito ho yung ginagawa ninyo na kung minsan, nandito ko, tapos nagpe-praising kami, nawawala na lang sa aking consciousness, ano nga ba yung ginagawa? Kapatid, patikim po yun.
patikim. Kumisan, wala ka pang gana, di ba? Parang pilit na pilit ako na magpe-praising kami. Pilit na pilit ako. Hindi mo nakikita na ito'y patikim lang ng mga gawain na anghel sa langit na palagian po palagian na nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos. Kaya kumisan dapat sana, sabi nga nila, Father, tignan mo sila. Dumadami na raw kayo. Dumadami. Sabi ko, saan nga kaya nanggaling yan? Ano? Saan nanggaling? Makikita mo kapatid na ito yung sana maging damdamin ng isang Katoliko. Na alam niya po naman yun na sa larangan natin, mas malaki yung porsyento ng aking hinihingi kaysa sa ibinibigay kong pagpupuri sa Diyos. Kaya kung minsan, bahagya lang din yung ibinibigay sa akin. Tapos nagtatampo pa ako, di ba? Nagtatampo ko para may utang na malaking sa akin na kailangan ko sigilin siya. Pero hindi, kapatid. Sa paumpisa ng umaga, yun sa umpisa uli na kung saan hinipan tayo ng muling buhay ng Diyos. Kapatid, isang pagkakataon yun. Di ba kayo sinagsasabi? Upang magbigay papuri at pasasalamat sa Kanya. At ito ho yung ibinibigay sa atin ng ating simbahan. At ito ho yung papel na ginagampanan. Kaya daw po yung, just to tell you, no? 3 ho kasi yun Gabriel, Michael, saka Rafael. Yung huling kataga ng mga salitang yung kapatid, merong L yun L. Hindi mo alam yan, kapatid. Sigurado ko kung ano. At walang nakakaalam sa atin. To be with God, and, tapos sabi po doon, and always to be for God. Yun ho yung misteryo nun. To be with God, and always to be for God. At sana, kapatid, bago tayo maghiwa-hiwalay, kapag ka umuwi ka, and you get to do whatever, no? You always remember that. Am I with God? And are you for God? Kasi kung minsan, di ba? Hindi Ako lang yung makasarili. Ako lang yung laging masusunod. Yun, kapatid, ang kahulugan ng buhay. Ikaw ay sa Diyos, nilikha ka, at para sa Diyos. Ikaw sa Diyos, at para sa Diyos. At yun lang po sana ang maiwan natin sa ating pagdiriwang. Because, as I told you, no one knows who really St. Michael is. Marami hong salamat. Praise God, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Isa pang malakas na papuri para sa ating buhay na Diyos. Amen. At maganda ang mensahe ni Father ngayon. Salamat po, Father, sa pagbigay ng napakaganda. kahalagahan ni St. Michael, St. Michael. at ni Mama Mary. At Amen. ang maganda ding mga mensahe na binigay sa atin ni Brother Edward, yung paano makasunod sa kalooban ng Diyos. Sinamarize niya na lahat, di ba? Amen. Pero yung pinaka-point doon is, kailangan ano yun, para ma-receive natin yung biyaya ni Amen. Yahweh El Shaddai is, sumunod sa kalooban at mga pamamaraan ni Yahweh El Amen. Shaddai. Praise the Lord. Di ba, ang Malakas na dami papuri nun? para sa buhay na Diyos. Hallelujah. Pakinggan po natin ang announcement sa ating mahal